Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ganon din po na nasa online. Welcome po sa ating midweek service. Salamat po Panginoon sa gabing ito na kami po ay muling makakaawit ng papuri sa iyo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig po, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang aming kailangan. Ang iyong kagalakan, ang aming kalakasan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah! Tayo nang umawit, Panginoon. Tayo na umawit sa Panginoon sa gabing ito. Amen! Ikaw lang, Panginoon, ang aming kailangan. Hallelujah! Yes, Lord! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lang, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa ang kailangan ko ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aming nadarama, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, Panginoon, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo may hahambing. Ang
pangalan mo'y dadakilain. mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligayahan na nakamit sa piling mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Yes, Lord, wala nang papantay sa'yo. wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa kapayapaan, hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah, kaligayahan, Kaligayahan nakamit sa piling mo. Oh, kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, Panginoon, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin
sa piling Oh, Jesus, wala nang hahanapin pa. wala nang hahanapin pa. Hallelujah. Nasa'yo na lahat, Panginoon. Yes, hallelujah. Kundi mamalagi sa piling mo, Aking Ama. Oh, wala nang papantay sa'yo. papantay sa'yo. Oh, Jesus. Nag-iisang Panginoon, Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin. Kaya ang naisin Hallelujah. Kaya ang naisin. ko. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na lagi mo kami iniingatan, Panginoon, ginagabayan, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagsama, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong lahat ng nagawa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat sa mga katagumpayan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa naisin ng bawat puso namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon. Ibibigay mo, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon. Ikaw lang ang kailangan ng buhay namin, Panginoon, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, nang wala ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Lord God. Oh, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah,
you, Lord God. Yes, Lord. Jesus. Oh, Panginoon, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating sampahin, Panginoon, sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Kung may mga pinapanalangin ka sa sarili mo, manalangin ka, hingin mo sa Panginoon, nakikinig ang Panginoon sa gabing ito. Kumikilos siya. Hinihintay ka lang niya, kapatid, na magsalita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso. Hallelujah. Sige, salamat Panginoon sa hapong ito, sa kabutihan mo at sa katapatan mo. Salamat sa inyong biyaya, O Diyos, na patuloy na aming nararanasan sa gawain ito, Panginoon, sa Refuel Wednesday at sa mga taong naabot nito. Salamat sa mga nakakapakinig, sa mga kasamahan sa church, ganoon din sa mga nakikinig online sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na mas maging maliwanag, malalim pa ang aming pangunawa sa inyong mga salita at sa inyong dakilang biyaya, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa inyong pagpapatawad, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo na inalay mo ang iyong buhay, Panginoong Kristo, para kami ay tumanggap ng kapatawaran at tumanggap ng kaligtasan, makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, at salamat sa mga anak mo na may kagalakang tatanggap ng mga salita mo, O Diyos. Hallelujah. Kagalakan namin ang magpuri sa inyo, Panginoon. Kagalakan namin ang magpasalamat at umawit ng mga papuri at pagsamba sa inyo. Kagalakan namin, Panginoon, na lagi kang maparangalan, Panginoon. Hindi para pagpalain pa lang, hindi para maging deserving pa lang sa pag-ibig mo, kundi dahil kami minarapat mo na tumanggap kami ng dakilang pag-ibig mo, tumanggap kami, Panginoon, ng pagpapatawad mo. Kaya nga ang aming response, O Diyos, ay ang magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat po, Ama, pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Isang mapagpalang Refuel Wednesday po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan, sa mga nasa church. At ganoon din naman sa mga nanonood online. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Muli ako po si Pastor Alvaro, ang inyong lingkod. Makakasama niyo po sa mga ilang sandali ng pagninilay at pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po, no, sa mga nanonood online. Siguro maaaring mag-comment po tayong sabihin natin sa comment section. Mapagpalang gabi.
mapagpalang hapon. Amen sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon muli sa opportunity na magamit po, na makapagbahagi po ng may bahagi ang wagas na pag-ibig ng Diyos, may bahagi yung kanyang kabutihan, may bahagi yung kanyang katapatan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Binabatik po ang lahat ng mga nanonood online, most especially po sa ating mga pastor, kila Pastor Noel, Pastor Michelle, isang mapagpalang araw po sa inyo dyan po sa lugar ng Canada. Ganun din ho sa mga kasama ho natin mga pastors from TLGC, kila Bishop Willie at sa lahat po ng mga kapastoran ng pagpapalang gabi. At ganoon din sa mga kapatid nating nanonood online, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Dalangin ko sa inyong pakikinig ay lalo tayong mabuksan sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Mabuksan ho tayo sa kanyang wagas na pag-ibig. Makita natin ng maliwanag kung gaano tayo minamahal ng Diyos at kung gaanong siya'y napakabuti po sa atin. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. So, tayo po'y dadako na sa ating mensahe ngayong hapong ito. Ang title ho ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay pinamagatan po nating good happens when you sense and experience His love. Amen. Mabuti ay nangyayari, no, kapag maliwanag po nating nakikita, no, sa buhay po natin ang kanyang pag-ibig. Glory to Jesus, no? Sino dito yung naghahangad, no? Maging hangarin ho ng ating mga puso na sa bawat araw po, no, ng ating buhay ay makita ho natin, no, ng maliwanag na kumikilos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kumilos at patuloy na kumikilos ang kanyang wagas na pag-ibig sa ating mga buhay, mga kapatid. No, makibukas po kayo sa akin, no, sa Ephesians chapter 1 verse 7 na ang sabi niya ho dito, He is so kind, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with blood of His Son and forgave our sin. Ulitin ko po, no? Sabi niya, Ephesians chapter 1, verse 7, ang sabi niya po dito, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with blood of His Son and forgave our sin. Mga kapatid, sino dito ang naniniwala na ang isang proof na tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay minamahal ng Diyos, isang proof ay yung kanyang pagpapatawad. God's forgiveness is our proof of His love for us. Amen po ba? Amen. So, naturally, or tendency, tayo ay nagfo-focus, no, sa ating mga failure, sa ating mga shortcomings, sa ating mga pagkukulang. Amen. Minsan yun yung nagiging dahilan, yung mga pagkukulang natin, nagiging dahilan para i-disqualify natin ang ating mga sarili. Pero hindi ho ba kayo nagtataka? Amen. Nasa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga failures, mga shortcomings, mga kapatid, ay nananatiling minamahal tayo ng Diyos. God still loves us after all. Amen. Kahit anong ginawa mo, anong nagawa mo. Amen. Ano man yung bigat, no? Ang dami ng nagawa mo, pagkakasala, pagkukulang, mga kasalanan. Amen. Patuloy tayong minamahal ng Diyos. Amen. Paborito ko lagi yung naririnig ko sinasabi ni Bishop Willie, nang sabi niya lagi niya sinasabi na no matter what, amen, maging sino ka man, minamahal po tayo ng Diyos. Tinatanggap po tayo ng Diyos. At laging tayo ay kanyang pinapatawad. Amen. Kahit anuman laki, lawak ng siguro, kahit sabihin mo, gabar ko ang nagawa mong gabar ko ang inyong pagkukulang, gabar ko ang laki ng ating ang dami ng ating mga kahinaan. Pero yung mga kapatid, ang wagas na pag-ibig ng Diyos naman ay gadagat sa lawa na kayang-kayang lamunin yung parang, di ba, ang barko malaki. Amen? Kung titignan natin, kung nakakita na tayo ng barko, napakalaki po ng barko. Pero ang barko sa lawak ng dagat ay parang gatuldok lang ang barko.
Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Na kahit gaano karumi at kadami ang ating mga pagkakasala, ay iniibig niya po tayo. Wagas po yung kanyang pag-ibig sa atin. At ang proof po doon sa wagas na pag-ibig niya ay yung kanyang pagpapatawad. Sabihin mo nga, pagpapatawad. Amen po ba? And the moment you receive Christ as your Lord and Savior, mga kapatid, you are already forgiven. Amen po ba? At meron ka ngayong proof na sasabihin mo, you are loved because you are forgiven. Amen po ba? Kaya nga, it is very important mga kapatid na naririnig natin, no? Naririnig natin yung mensahe ng biyaya ng Panginoon, yung gospel of grace ay mai-preach. Amen? Marinig yun po yung ating marinig ng paulit-ulit. Marinig natin ng paulit-ulit na mahal tayo ng Diyos. Sasabihin ng iba yung mensahe na yan about pag-ibig. Amen? About love. Sabi niya, elementary na yan, paulit-ulit. Amen? Pero ito yung dapat na marinig ng tao. Ito yung dapat na marinig ng marami, that we are loved. Tayo ay mahal ng Diyos. And one of at isang proof mga kapatid ay walang iba kundi yung tayo ay kanyang pinatawad. We are forgiven. Sabi niya sa Ephesians 1:7, ulitin natin, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave, ano sabi niya sa dulo? And forgave our sins. Tayo ay kanyang pinatawad. And this forgiveness, mga kapatid, is the clearest demonstration of God's love for us, of God's love for us. Amen po ba? Ikaw ba ay pinatawad na? Kung ikaw ay pinatawad na, amen, makikita mo ngayon, dito mo makikita na ikaw ay minamahal ng Diyos. His forgiveness is the demonstration of His unconditional love. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi ng Romans, di ba? He demonstrate His love towards us. When while we are still sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Amen. Hallelujah. No? So parang yung relationship natin sa ating Diyos Ama, siya ay ating tatay, tayo ay kanyang anak. Amen. So parang mga magulang, no, sa mga earthly fathers, no, walang magulang siguro would willingly, no, na magsakripisyo, mag-aalay ng kanyang anak para sa iba, no? Pero ang ating Diyos Ama, amen, inialay niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Yung precious of heaven kanyang inalay, ibinigay para po sa atin. Imagine that, ano? Hinayaan niya, no? Hinayaan ng Diyos na yung kanyang pinakabugtong, yung bugtong na anak, yung kanyang pinakamamahal na anak, amen, ay ma-reject, no? Alipustahin, i-torture, pahirapan. Amen? No? Pero kung siguro sa earthly fathers, yung mga magulang, no, na sa natural, mga kapatid, no, hindi ho siguro natin kayang gawin niyon. Mahirapan siguro tayong gawin niyon na isakripisyo yung iyong anak para sa iba. Pero yun po ang ginawa ng ating Diyos Ama. He gave up His beloved Son for a world that didn't want Him. No? Sinurrender niya, binigay niya yung kanyang pinakamamahal ng anak para sa mundo na hindi naman siya gusto. Amen. Kaya nung ang Panginoong Hesus, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, no? Dito natin makikita, mga kapatid, no, na talagang matindi, no? Grabe yung sakripisyo, grabe yung paghihirap na naranasan niya. Pero bakit niya ito na-endure? Amen. Dahil ito sa wagas na pag-ibig ng Diyos Ama sa iyo at sa akin, para tayo ay tumanggap ng kanyang pagpapatawad.
Amen po ba? At ang nakaka ah, grabing pag ito'y nakita natin, no, ang nakakatuwa, nakakapuno ng puso, mga kapatid, ay yung makita natin, no, na ginawa niya ito para tayo ay tumanggap ng pagpapatawad. Amen po ba? Para tayo ay tumanggap ng kapatawaran. Bakit? Dahil tayo ay kanyang mga minamahal. Amen po ba? Kaya yung sasabing walang nagmamahal sa kanya, diyan ka nagkakamali, kapatid. Mayroong nagmamahal sa iyo na nag-alay ng kanyang buhay, na nagbigay ng kanyang pinakamamahal na anak. Amen po ba? Walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ang nag-alay ng kanyang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Kaya nga ito yung ating ito yung maging laman ng ating mga ito yung laging mai-remind po sa atin. Amen po ba? Ito yung maging aware po tayo dito lagi. So sa bawat araw ng ating mga buhay that we are loved. Tayo ay minamahal. Tayo mga minamahal na anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ay minamahal ng Diyos. That you are forgiven. Amen. Hallelujah. Ito yung laging may remind sa atin, I am forgiven, we are forgiven, at yung kanyang pagpapatawad, ito yung isa sa pinakamalalim na way ng Diyos, yung deepest way niya to show His love towards us. Yung kanyang pagpapatawad sa atin. Are you forgiven? Amen? Kung ikaw ba ay pinatawad na, kung ikaw ay pinatawad na, ikaw ay makita mo na ikaw ay minamahal. Amen. Yan ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. And the more we receive His forgiveness, the more His love will begin to flow through you. Amen po ba? Di ba? The more na we are experiencing na tayo pinapatawad sa kabila ng, di ba? Dami nating mga pagkukulang, kamalian, na tapos nararanasan natin na yung kanyang pagpapatawad, mas nararanasan natin, mas nakikita natin na maliwanag na tayo ay kanyang nakikita natin ng maliwanag yung kanyang wagas na pag-ibig. Nararamdaman natin, nagpo-flow sa buhay natin yung kanyang wagas na pag-ibig. Amen? Hindi naman porket tayo naging Kristiyano na, hindi naman porket tayo ay na-born again na, ay hindi tayo nagkakamali. Hindi na tayo magkukulang. Magkukulang tayo, nagkakamali tayo. At doon sa mga pagkukulang at pagkakamali natin, doon natin lalong mas makikita yung sagana at wagas na pag-ibig niya. Amen po. Kaya sabi ng kanyang salita, when sin abound, grace abound more. Amen. Sagana ang kanyang dakilang biyaya. Sagana ang kanyang pag-ibig na bumabalot sa atin na tayo ay tayo ay kanyang pinapatawad. Amen po ba? Hallelujah. His love will begin to flow through you. Kaya nga ramdam mo, no? Kaya nga makikita natin ang kanyang wagas na pag-ibig, no? Yun yung nag-heal sa atin, nagre-restore, amen? At yun din yung nagtuturo sa atin dahil tayo pinatawad at patuloy na pinatatawad, dahil tayo ay minahal, natututo din tayo ngayon. Ito ngayon yung nagtuturo sa atin. Ito yung tumutulong sa atin na matuto ding magpatawad sa iba. Amen. Kaya kung ang tao hirap magpatawad, amen, siguro hindi, Kristiyano na, hirap pa rin magpatawad, no? Kristiyano na, nahihirapan pa rin mag-forgive sa kanyang kapwa. No? Siguro kailangan lang makita ng maliwanag na siya ay minamahal ng Diyos. Siguro kailangan lang makita ng maliwanag na siya ay pinatawad din. Amen? Kasi if we sense His love, if we know that we are ng kanyang pag-ibig, yung naging dahilan para tayo ay mapatawad. Amen? Hallelujah! Matututo ka rin patawarin ang iyong kapwa. Matututo ka rin magpatawad ng iba. Hindi ka mahirapang magpatawad. Amen po ba? Hindi ka mahirapan ngayon na patawarin ang iyong kapatid. Amen? Hindi ka ngayon mahihirapan na mahalin din ang iyong kapatid.
Amen? Mahalin din ang iyong kaaway. Bakit? Dahil tayo man din ay nakaranas ng kanyang wagas at dakilang pag-ibig. Amen. Nakalanas na kanyang pagpapatawad. Kaya nga mga taong, ikaw ba ay pinatawad na? Amen. Kapatid, no? Sa mga nanonood online, are you forgiven? Alam mo ba ikay pinatawad na? Amen. Then, makikita mo ngayon ikaw ay minamahal ng Diyos. At dahil ikaw ay minamahal, yun ngayon yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, yung magpupush sa atin, magtuturo sa atin na patawarin din yung mga taong nagkasala sa atin. Patawarin din yung mga taong sa atin ay nakagawa ng kamalian. Amen po? Amen. Hallelujah. Glory to God. So, point number 1 natin, that ang kanyang pagpapatawad ay isang proof na tayo ay kanyang minamahal. Amen po ba? Hallelujah. Glory to Jesus. And point number 2 po natin mga kapatid, no? Good things happen, no, when you are conscious of His love. No? Ang mabuting bagay, no? Ang mabubuting bagay ay nangyayari when we are conscious, kapag tayo ay conscious sa kanyang pag-ibig, when we are conscious of His love. Amen po ba? So, Romans chapter 8 verse 32. Sabi niya ho dito, makibukas po sa akin, sa Romans chapter 8 verse 32. Ang sabi niya ho dito, since He did not spare even His own Son, but gave up for us all, won't He also give us everything? No? If God is willing to give up His most precious treasure, His beloved Son, for you and for me, para sa iyo at para sa akin, amen, siya ba ay mag-hold back, magpipigil ba siya, no? Magpipigil ba siya na ibigay din ang ibang bagay, no? Ang mga bagay, mga pangangailangan mo, mga panalangin mo, mga prayer request mo, amen? Ang Diyos ba ay hindi rin ba ito kayang ibigay sa iyo? Kaya niyang ibigay, amen po ba? Because he did not spare even His own Son. Yung kanyang treasure, yung kanyang precious beloved Son ay binigay niya para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? So how much more yung mga bagay na ating hinihiling? How much more yung mga bagay na iyong inaasam? Amen. Glory to God. No? How much more yung mga bagay na hinihingi mo sa Kanya? May mga prayer request ka, may mga panalangin ka sa Kanya na hinihintay, may mga kahilingan ka sa Panginoon. Amen. Alam nyo, ang Diyos kaya niyang ibigay yan. Amen po. As long as tayo ay may pagtitiwala at pananampalataya. Amen. As long as tayo ay nakafocus. Amen. As long as tayo conscious sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen. Kasi ang problema kasi sa atin, minsan tayo namumuhay na para bagang we are living parang malayo sa kanyang pag-ibig. Amen. Tayo kumikilos, gumagalaw ng malayo sa kanyang pag-ibig. Amen. Though alam natin, marami nakakaalam na that God loves us. Amen. Alam natin yung theory that God loves us. Pero ang nakakalungkot, we don't always sense it. Hindi natin nasi-sense lagi yung kanyang pag-ibig. Amen. Most especially sa mga sitwasyon o kasi sa mga pagkakataon na tayo ay no-overwhelm ng mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Amen. Mga sitwasyon na mahirap. Amen. Tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan, nakakaranas ng mga problema. Amen. Hallelujah. No, na para bagang
Yun yung nagiging dahilan, hindi natin, kahit tayo mananampalataya na Kristiyano, na hindi natin nasisense, no, na tayo ay minamahal ng Diyos, na ang Diyos ay handang tumulong. Ang sabi niya sa kanyang mga salita, He cares for us. He cares for you and for me. No, siya po ay ang Diyos ay nag-care sa iyo. Hindi, pero minsan hindi natin yung nakikita. At dahil nakafocus tayo minsan sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari ng buhay natin na mga hindi magandang pangyayari. At minsan nasisisi pa natin ang Diyos. No? Minsan nagiging dahilan pa yung mga pangyayaring ito na tayo lumalayo sa Panginoon. Pero the more na ganun yung mga sitwasyon na nangyayari sa atin, amen, na nahihirapan tayo, may mga kabigatan tayo, may mga pagsubok tayo, may mga problema na ang hirap, na parang hirap tayong solusyonan, the more na mas lalo po tayong ma-occupy, the more na mas lalo po tayong maging aware sa kanyang pag-ibig, the more na mas lalo po nating mas sense yung kanyang pag-ibig. Amen po ba? More na mas lalo tayong lumapit sa kanyang, na tayo ay maging bukas na tanggapin ang kanyang pag-ibig. Amen, na maranasan ng kanyang pag-ibig, because when we are conscious of His love, amen, good things happen. Amen. Amen po ba? When we are conscious of His love, good things happen. No? When we become conscious of His love, we start seeing His goodness. Siyempre, pag nakita mo, when we are conscious that God loves us, amen, you will also see, makikita mo rin na siya ay mabuti. Amen? Masisense mo rin, makikita mo rin ngayon, dahil nakikita mong mahal ka ng Diyos, dahil conscious ka sa kanyang pag-ibig, makikita mo rin ngayon na siya ay mabuti. At dahil alam mong siya ay mabuti, alam mong ang hangad niya, dahil mahal ka niya, alam mong hangad niya, di ba ang nagmamahal, ang laging hangad ng nagmamahal ay mabuti. Amen? Wala naman sigurong nagmamahal na naghangad ng hindi maganda sa kanyang minamahal. How much more ang Diyos, tayo kanyang minamahal. So ang kanyang nais, dahil tayo kanyang mga minamahal, ang nais niya para sa iyo at para sa akin ay para sa ating ikabubuti. Walang hinangad ang Diyos na hindi maganda. Walang hinangad ang Diyos na pangit para sa kanyang mga minamahal. Lahat ng pagnanais ng Diyos para sa iyo at para sa akin na kanyang minamahal na anak ay para sa ating ikabubuti. Amen? Kaya nga, di ba, walang pangit na galing sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Panginoon ay pawang mabuti. Amen? Sabi nga, di ba, kung yung mga earthly fathers, kahit na masama, ang hangad nila para sa kanilang mga anak ay para sa ikabubuti nila. How much more yung ating amang nasa langit? Hindi rin ba mas naghahangad siya ng mabuti para po sa atin? Amen. Hallelujah. Glory to God. No? Kapag dumadaan ka sa sitwasyon, dumadaan tayo sa sitwasyon na parang mahirap, kunwari, dumaan ka sa namatayan ka, no? Namatayan ka ng mahal sa buhay, o kaya naman ikaw ay dumadaan ngayon sa sakit at karamdaman, o kaya yung mahal sa buhay mo dumaraan sa sakit at karamdaman. Amen. Instead na tayo po ay mag-dwell dun sa pangit na pangyayari, amen, tayo po ngayon, instead na mag-focus tayo sa pangit, mag-shift po tayo, no? Doon, i-shift po natin yung ating focus, tumingin ho tayo doon sa katotohanan na ang Diyos minamahal tayo. Doon sa katotohanan na ang Diyos ay mabuti sa atin. Kasi kapag tayo po ay nag-shift doon sa sitwasyon na yon, hallelujah, alam mong mahal ka ng Diyos at ikaw ay may karamdaman, hindi ba dahil mahal ka ng Diyos, ang nais ng Diyos sa iyo ay gumaling? Hallelujah! Amen! Hindi ba dahil mahal ka ng Diyos, kung ikaw ay nagkukulang man, kung ikaw ay dumadating sa nasa kalagayan ngayon na parang ikaw ay kulang sa lahat, nasa sitwasyon ka ngayon na mayroon ka mga pangangailangan, hindi ba ang Diyos kung minamahal tayo, amen, kaya niyang, ang nais ng Diyos i-provide yung lahat ng pangangailangan natin. Ang nais ng Diyos, tulungan tayo sa pinagdadaanan natin.
Amen. Hallelujah. Ang kailangan lang mo talaga ay matutunan nating i-focus. Kasi kapag nakafocus po tayo sa kanyang pag-ibig, kahit na pangit ang sitwasyon, kahit pangit ang nangyayari mga kapatid, hallelujah. Amen. Hindi ho tayo masisway, hindi ho tayo madadala ng pangit na sitwasyon. Kaya nga nakakanta natin, ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon. Amen. Ano mang maging panahon, tayo magpupuri sa Kanya. Bakit? Nakafocus ho tayo sa Kanyang pag-ibig. Amen. Nakafocus tayo from doon sa instead na doon sa pangit na sitwasyon. Amen. Pagkakataon at panahon. Amen. Kapag nakafocus tayo sa Kanyang pag-ibig, hindi ho tayo madadala ng mga pangit na pangyayari. Bagkos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mawawala yung worry, mawawala yung pangamba sa ating mga puso. Bakit? Kasi nakafocus tayo doon sa katotohanan na tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Amen. Nakafocus tayo doon sa katotohanan ang Diyos ay nagmamahal at naghahangad ng mabuti para sa atin. Na ang Diyos ay nagpapahalaga sa atin. Kasi kapag doon tayo nakafocus mga kapatid, alam natin, doon mo ngayon mapagtatanto, doon mo ngayon makikita na ang Diyos hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Bakit hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan? Dahil mahal ka niya. Amen? Dahil minamahal ka na Diyos. Amen po ba? Sabi ng sabi ni John Wesley, kasi mo nakakilala kay John Wesley, sabi niya, the love of God is the most powerful of all means of health and long life. Ulitin ko po. Sabi niya, the love of God is the most powerful of all means of health and long life. Ang pag-ibig ng Diyos is the most powerful of all means, amen, of health and long life. Alam mo ang Diyos, alam niyo ba na ang Diyos, naghahangad ang Diyos para sa atin ng mahabang buhay. Naghahangad ang Diyos para sa atin ng magandang kalusugan, ng magandang pangangatawan. Amen. Kaya kung ikaw ay dumaraan sa nasa sitwasyon ka ngayon na ikaw ay nasa banig ng karamdaman, kapatid, ito ay nais ng Diyos para sa iyo. It is the will of God, ito ay kalooban ng Diyos para sa iyo for you to be well. Amen. Para ikaw ay gumaling. Yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya kung ikaw nakikinig, meron kang nakakaranas ka ng sakit at karamdaman. Hallelujah. Focus mo, shift mo ngayon ang iyong paningin, ang iyong focus sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil sinasabi ng kanyang pag-ibig sa iyo, ang nais ko para sa iyo, ikaw ay gumaling. Amen. Amen po ba? Kaya napakahalaga mga kapatid, daily, no, every day, no, tayo ay mamuhay sa kanyang pag-ibig. Amen. We are to live daily in the comfort and joy of knowing we are loved by our Heavenly Father. Amen. Hallelujah. Ano bang pinag-aalala mo? Ano ba ang pinag-worry mo? Amen po ba? Everyday, ito yung maging panghawakan natin araw-araw na mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Paglabas mo ng bahay mo, yun yung mahal ako ng Panginoon. Amen. Yun yung laging panghawakan natin, mahal tayo ng ating Diyos Ama. Amen. Dahil mahal ka ng Diyos Ama, nais niya yung mananasan mo kaya nga, hallelujah, palakasin natin ang ating mga loob. Maging malakas ang ating mga loob kung tayo man dumadanas ng mga, amen, be of good joy. Ikaw ay magalak lagi. Kahit ikay dumadanas ng mga pagsubok sa iyong buhay. Amen. Kasi ang Diyos kasama mo. Tutulungan ka niya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Minamahal ka niya. Amen. At ito ang nakakatuwa mga kapatid. No? Kahit na yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang mga biyaya at pagpapala, yung kanyang pagpaparanas ng pagkabutihan para sa atin, hindi ho natin kailangang mag-strive or mag-struggle para ma-earn ito. Amen?
Hindi ho natin kaya, ulitin ko, hindi mo at hindi natin kailangan mag-strive or mag-struggle to earn His love, to earn His blessing, para maranasan ang kanyang kabutihan. Bakit? Kasi meron ng gumawa. Amen? Meron ng naghirap, meron ng nagpagal. Amen po ba? Hallelujah. No? Ang sarap yung lagi kong naririnig, no? Laging message, no, sa atin, no, dahil tayo ay sa Grace Community, no? Laging sinasabi nila Bishop, no, ang sarap, alam niyo, laging no-overwhelm ang puso ko kapag lagi kong naririnig ito sa mga lingkod ng Diyos. Nung last Wednesday, actually nung last Wednesday ako po dapat ang mag-share ho sa refuel, pero nagpaalam po ako kay Sister Lay. Sabi ko, Sister Lay, baka hindi ako pwede Wednesday kasi Papa Maynila po ako. Pero pasensya na po, hindi po ako nakabisita. Kasi pero nakadaan po kami ng Pasig kasi masyado nang malayong Paranaque. Nadaan po kami ng pero nakapunta pong Paranaque, pero gabi na ho yun. Parang gabing-gabi na. Pero nadaan po kami ng Pasig. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na maka-join po sa Wednesday fellowship po sa The Life Giver doon sa Pasig. Amen. At narinig ko na naman yun. Laging naka-overwhelm yung puso ko kapag yun yung naisi-share po ni Bishop. Sabi niya na when it comes to our relationship sa ating Diyos Ama, alam niyo ang gagawin nilang ho natin? All we need to do is to receive from Him. Tumanggap. Yun ang gusto ng Diyos. As far as doon sa relationship po natin sa ating Diyos Ama, yung ating vertical relationship po natin sa ating Diyos Ama. Amen. Ang nais niya po ay, ang kalooban po niya, tayo po ay mag-receive, tumanggap po sa Kanya. Tumanggap ng kanyang wagas na pag-ibig, tumanggap ng kanyang kabutihan, tumanggap ng kanyang pagpapala. Amen. Ang guys na gagawin na lang natin, tumanggap. Bakit? Kasi merong hong gumawa. May rason, may dahilan bakit ito ang gagawin na lang natin, kasi meron na hong gumawa. Wala ka nang dapat pang gawin. Amen. Wala ka nang dapat pang patunayan para sabihin mong maging karapat dapat ka sa kanyang pag-ibig. Maging karapat dapat dati, ganun ako eh. Noon dati, sa pinanggalingan ko, dati ganun ako eh. Kailangan meron kang patunayan para maging karapat dapat ka sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pala, Hindi pala ganun. Wala ka nang papatunayan kasi meron nang naggumawa para sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at nung pinaniwalaan mo at pinanampalatayanan mo na yung kanyang tinapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat para ikaw ay maging tumanggap, maging karapat dapat tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ay sapat para ikaw ay karapat dapat na tumanggap ng pagpapala. Amen. That's it. Kaya nga ang ginagawa na lang ho natin ngayon, amen, doon sa relationship natin, sa vertical relationship po natin sa ating Diyos Ama, tayo lang po ay tatanggap. Sabihin mo nga, tatanggap. Receive. Ang nice ng Diyos is to receive. Gusto ng Diyos is for us to receive from Him. Mamaya, pang-4 na point po natin yun. Kaya mahalaga, na aware ho tayo, mahalaga na lagi hong ramdam mo, talagang sabi nilang mga Ilocano, mariknam. Amen? Ramdam mo yung kanyang pag-ibig sa buhay mo bawat araw. Amen. Glory to Jesus. Ito na, yung pangatlo, yung next point po natin, yung sinasabi ko kanina. So, our priority is to receive His love. Yun lang ang gagawin natin. Ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa atin, ang gusto niya is for us to receive His love. Kala natin dati, bilang mga mananampalataya, para mas mahalin tayo ng Diyos, kailangan mas mahaba yung panalangin. Amen? Kailangan mag-pray harder. Kailangan mong gumawa ng mas mabuti. Be better. Kailangan mong mag-serve more. Amen? You need to serve more and more and more. Kailangan mo mag-effort ng mabuti. Amen? Para tanggapin, para maging mas karapat dapat sa kanyang pag-ibig. Amen. Pero alam niyo po ba itong katotohanan, mga kapatid, ng ating Diyos Ama? He is not after our service or self-efforts. Instead,
ang gusto niya para sa iyo at para sa akin. Ang gusto niya is for us to first receive from Him. Sabihin mo nga, receive from Him. Yan po ang gusto ng Diyos. For us to receive first, to receive from Him. Amen? Sino po nakakaalala doon sa dalawang magkapatid nung bumisita ang Panginoong Kristo? Kay Maria at Martha, doon sa Luke chapter 10. Naalala niyo po ba yon? Noong bumisita ang Panginoong Yesus sa kanilang tahanan, at itong si Martha ay aligagang-aligaga, abalang-abala, busy na nagsiserve. Ngayon, ito naman kanyang kapatid na si Maria, pinili niya na maupo sa paanan ng Panginoong Yesus para makinig, para tumanggap, to receive. Amen? Amen po? Sino nakakaalala? Pero, don't get me, no, si Martha, wala akong problema sa ginagawa ni Martha. Walang problema sa kanyang pagsaserve, wala akong problema na siya ay talagang gumagawa para mag-prepare siguro ang gagawin, nag-prepare ng kakainin. Siyempre kasi fellowship, di ba? Alam naman natin, pag may mga fellowship, may mga kainan, may mga, amen po, may mga naghahanda. Ngayon, itong si Martha, siya yung pinili niya mag-prepare, siya yung, ano ba katawag nito? Punong abala. Amen? Siya yung punong abala, no? Busy siya na nagsaserve. Ngayon, nakita niya itong kapatid niya, si Mary. Hallelujah. Sabi niya, ay, talaga namang nakasiting pretty siguro, enjoy niyang nakikinig, no, sa feeling ng sa tabi ng Panginoong Kristo. Ngayon itong si Maria, nangyari sa kanya na stress, na prostrate. And eventually ano nangyari, siya nag-complain. Ano sabi niya? Ngayon question niya ngayon, ano sabi niya? Panginoon, ano ba naman 'yan? Amen. Ano ba naman 'yan? Patulungin mo naman yung kapatid ko. Amen. Question niya ngayon ng Panginoong Yesus. Sabi niya, baka pwede naman patulungin mo naman si, di ba? Minsan ganun tayo, ano? Dahil kung ang motivation natin, mga kapatid, ng ating mga ginagawa, pagsisikap sa ministry, pagpapagal, pagpapagod, ay para tanggapin tayo ng Diyos, para mas mahalin tayo ng Diyos, at para pagpalain parang tayo ng Panginoon. Hallelujah. Nako, ang mangyari talaga sa atin yan parang kay Martha. Amen. Tayo mapoprostrate. Tayo ay may stress. Kaya kapatid, kung ikaw ay stress na sa paglilingkod, kung ikaw ay hirap na sa paglilingkod, amen, baka kailangan nating balikan ano yung dahilan bakit tayo naglilingkod. Kung ang dahilan ay para mas mahalin ng Diyos, o ang dahilan ay para pagpalain ng Diyos, amen, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Mary, yung posture na ginawa ni Mary is posture of receiving. Amen? Siya ay namahinga, yan ang gusto ng Diyos sa iyo at sa atin. Tayo mamahinga sa kanyang piling. Tayo ay mag-rest sa kanyang presensya. Amen. Anong posture ni Mary? She's not trying to give to Jesus. Pero yung posture na ginawa niya, he is receiving from Jesus. Amen. Hinahayaan niya na siya ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya lang sabi ng Panginoon Jesus sa Luke chapter 10 verse 42, nang sabi niya kay Maria. Amen. Sabi ng Panginoon, she was letting him give. Sabi ng and Jesus sabi niya kay Martha, no? She had chosen what is better. Sino yung she doon? Si Mary. Sabi niya, mas pinili ni Maria kung ano yung mas mabuti. Ano yung mas mahalaga. Ano yun? Ang umupo at tumanggap sa paanan. Tumanggap mula sa Panginoon. At yan po ang nais ng Diyos sa atin. Amen? Alam nyo, He is not after our service. Ang ating Diyos Ama, He is not after our tawag nito. Hindi siya after sa ating mga self-effort, sa ating mga pagpapagal. Hindi po nag-after ang Diyos dyan. Amen? Ang nais ng Diyos para sa iyo at para sa akin is for us to receive from Him. Gusto ng Diyos tayo ay tumanggap ng kanyang pag-ibig.
Amen? Gusto ng Diyos na tayo ay tumanggap. God wants us to receive from Him first before doing anything. Amen? Kaya nga, di ba, for we are saved by grace through faith, not by our own. Hindi sa ating sarili, hindi sa paggawa ng mabuti. Amen? Tayo ay pinatawad. Tayo ay tumanggap ng biyaya. Kundi dahil sa kasagadaang loob ng Diyos. Amen. Pero anong tanong, Pastor, paano yan? Di ibig sabihin, tanggap, wala nang good works. Wala nang bagay na mabuti, na wala nang gagawing mabuti. Anong sabi ko kanina? Ang gusto ng Diyos is for us to receive first, amen, before doing anything. Kasi kung ang reason kung bakit ka naglilingkod, kung bakit tayo naglilingkod ay dahil tumanggap tayo una sa Diyos. Tumanggap tayo una ng wagas na pag-ibig niya. Amen. Kung yun yung motivation, kung yun yung dahilan bakit tayo naglilingkod, hindi para pagpalain, hindi para mahalin, kundi dahil pinagpala at minahal na tayo ng Diyos at minamahal tayo ng Diyos. Di ba? Actually, mas magaan ang paglilingkod. No pressure, no stress. No, I remember, nung sino po naka-attend dun sa Grace Conference, dun sa isang example ni Bishop Willie. No, hindi pa ako naka-attend physical, pero nanood po ako dun sa live. Yung isang example niya doon, yung isang pastor na, ewan ko anong bansa galing yun. Tapos may nadala siya sa, parang Africa ata yun, yun sa lugar na, amen, para mag-mission. Amen. Pero ang good thing naman, pinadala siya mag-mission para, tapos, may allowance na ibibigay sa kanya. Ngayon, nung pumunta na sila, nung nandun na sila, nag-serve na sila, grabe, ang hirap nun, ang naging mahirap yung naging kalagayan nila, tapos nagkaanak pa sa kwento, nagkaanak pa sila doon. So medyo naging mahirap na, tapos sa tagal na hindi sila nakakapag-report doon sa kanilang denomination, naputol yung allowance. At the same time, yung mga tao pa na kanilang papastoran, na kanilang mga hinahawakan doon, medyo makukunat, patitigas. Amen? Medyo hindi marunong magbigay. Hindi alam yun, parang medyo hindi nag-offering yata siguro. Hindi nag-offering. So ngayon talagang hirap na hirap na naging kalagayan. Nahirapan yung pastor. So one time, sabi niya, uwi na tayo, sabi niya sa kanyang asawa. Hindi ko na kaya. Hindi na natin kaya ito. Amen. Kaya sabi niya, makikipag-toast ako sa Diyos. So pupunta ako doon sa lugar na meeting place natin with the Lord. Amen. At sasabihin ko sa kanya lahat ng aking hinaing. Amen. So ngayon, nung nanalangin siya, nakipag-usap siya sa Panginoon, nagreklamo siya, nag-complain siya, di ba? Alam niyo talaga, no? Nag-complain. Pero nangusap sa kanya ang Holy Spirit. No? Nang sabi niya, parang ayaw niya nang maglingkod. No? Pero nangusap ang Holy Spirit sa kanya, nang sabi ng Holy Spirit sa kanya, no? Okay lang, wag ka nang maglingkod. Di baling wag ka nang maglingkod. Ang mahalaga, hallelujah, wag kang mawala sa akin. Ang mahalaga, yung puso mo, no, ay wag mawala sa akin. Amen. Ang mahalaga ay wag tayong lumayo sa Panginoon. Ano? Wag kang lalayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay yung puso ho natin. He is not after our service, but He is after our heart. Amen? Ang after ng Diyos yung puso natin. Nang gusto niya tumanggap ho tayo ng kanyang wagas na pag-ibig. God wants us to receive first before doing anything. Amen? At yun ay naunawaan po ni David doon sa Psalms chapter 116. Ang sabi niya, what shall I render to the Lord? Psalms chapter 116. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. So what shall I render to the Lord for all His benefits towards me? Amen. Ano ba ang pwede mong ibigay sa Panginoon? Wala naman eh. Wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos na, alam mo yon. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay stress, ikaw ay pagod, at dumadating sa point na ikaw ay magko-complain na sa Diyos dahil sa paglilingkod,
Amen. Balikan mo ang iyong pag-ibig mo sa Panginoon. Go back doon sa una. Saan yun? Yung first love mo, yung kayong pag-ibig, no? Na tinanggap mo sa Panginoon. Kasi kung yun ang yun ang magpapabalik ng apoy. Kasi kapag tayo puno ng kanyang pag-ibig, mga kapatid. Amen. Ang kanyang pag-ibig ang pupuno. Amen. Mag-aalis ng stress, ng pagod. Amen. Ng pagpapahina. Yun yung magpapalakas sa atin. So if we sense His love, mga kapatid, hallelujah, kapag nisenso natin, kapag alam natin tayo kanyang minamahal, balik ko tayo lagi doon sa kanyang pag-ibig niya. Kung alam natin na tayo ay kanyang minamahal, amen, hallelujah, hindi ka pang hihinaan. Kunin ko lang po si Mark. Amen. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Pinuhat ko lang po at umiiyak. Amen. Hallelujah. No? Kaya nga, doon tayo laging babalik sa kanyang wagas na pag-ibig. Amen po. Hello po. Hello, Renmark. Say hi, Renmark. Amen. Tayo ay dahil tayo kanyang mga minamahal na anak. No? Lagi tayong doon babalik. Kapag napanghihinaan ka ng loob, balik ka lagi. Balikan mo ang yung katotohanang minamahalo tayo ng Diyos. Balikan mo 'yon. Amen. Yung first time no na-experience mo yung first love. 'Di ba? Kaya first love never die. Yung first love no mo sa Panginoon. Yung first love yung naranasan mo ng kanyang kasi yun ang gusto ng Diyos, no? Na laging maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Amen. Lagi nating ma-experience no yung kanyang kabutihan. Laging maranasan natin ang kanyang biyaya at pagpapala. Kasi if you know na mahal ka ng Diyos, amen, alam mo sa sarili mo, no? Kaya walang pangamba, walang pag-aalala kasi alam mo sa sarili mo na hindi kanya pababayaan. Amen. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Glory to Jesus. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming mabuti, Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagpapakita at pagpaparanas niyo po sa amin ng wagas na pag-ibig niyo, sa pagpaparanas niyo po sa amin ng kabutihan at katapatan niyo. Salamat po, Lord, dahil dito ay tinuturo mo sa amin na hindi kailangan naming pagpagalan at paghirapan para maranasan ang wagas na pag-ibig mo. Dahil ang pag-ibig mo ay freely, ay libre mo ito pinagkakaloob sa amin. Na inyong dinemonstrate sa amin nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa aming mga pagkakasala. Kung ito'y nagawa mo noon, ito'y gagawin mo ngayon at gagawin mo bukas, Panginoon, na iparanas sa amin ang iyong wagas na pag-ibig. Dalangin ko nga po, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid na nakikinig sa gabing ito, na maging maliwanag, na makita nila ang masagana at mapunong-punong pag-ibig mo sa amin. Mapuno nga po ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Na maski kami dumadating sa mga sitwasyong mahirap, maski kami dumadating sa mga sitwasyon na mabigat, Panginoon, hallelujah, hindi kami mapanghihinaan. Bagkus lalo kaming malalakas at lalo kaming mas masaasa pa sa iyo dahil alam namin sa paglapit namin sa iyo, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Lagi naming maalala that you care for us, Panginoon. Nagki-care ka sa mga minamahal mo at kami yung mga minamahal mong anak dahil kay Kristo sa Panginoong Jesucristo. Ay salamat, O Diyos. Sino man na may makaramdaman sa oras na ito, I pray, Father God, that they receive healing in Jesus' mighty name. Mula ulo hanggang paa, hallelujah, itanggapin nila ang pagpapagaling mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Wag pumasok ang mga negatibo sa kanilang kaisipan na ginagawa na sinasabi ng kaaway na sila ay pinabayaan na ng Diyos. Bagkus, Lord, sa sitwasyong ito ay lalo nilang makita, Panginoon, ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan
at ang wagas na pag-ibig mo sa kanilang mga buhay. So right now, I pray, Father God, sino man na naabot ng tinig na ito, na dumaranas ng karamdaman, ay tumanggap ng kagalingan sa mga latet sugat ng Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus. Sino man dito, Panginoon, yung may mga dumadating sa sitwasyon na sila nagkukulang, Panginoon, I pray, Lord, hallelujah, na sila, Panginoon, hallelujah, makita nila yung kasapatang dulot mo sa kanilang mga buhay. Yung nag-uumapaw na biyaya mo sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat din po sa pag-iingat, Ama, sa mga nagbabiyahe, sa mga nasa daan, Panginoon, sa mga nasa trabaho, Panginoon, pauwi na galing sa trabaho. Lord, salamat sa proteksyon at pag-iingat nyo. Mga kapatid, may the Lord bless you indeed. May the Lord continue to expand your territories. May the Lord hands be upon you at all times. And may the Lord protect you against all evil. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po. God bless us all. See you again. And happy Refuel Wednesday. Hey, bye-bye, anak. Bye-bye. God bless po. God bless. Ay, umiyak na.